At syempre, meron ding statement si ano diyan, si Senator Bato de la Rosa sa pinagsasasabi nito ni Kongkun na itong si Inday Sara ay nangangarap maging presidente. O ito, pakinggan natin. Atat si Inday Sara na maging presidente or yung boss nila ang atat maging presidente? Yun. Oh. Or yung boss mo yung atat maging presidente, si Romualdez na bulol. Baka yan ang atat maging presidente. Si Romualdez na parang ewan kung anong diskarte sa buhay. Tumakbo ka muna kasi Romualdez ng senador. Pag nanalo ka na ng senador, yun. Pag nanalo ka ng senador, go. Pwede ka nang manalo na ng presidente, pero hangga't di ka pa nananalo ng senador, kapal naman ang mukha mo. Gusto mo na kaagad maging presidente, gusto mo shortcut. Pwedeng ganun. Ang nangarap maging presidente, yan, boss nyo na nagpalaganap nung PI. People's Initiative. Gumastos ng pera ng taong bayan para sa PI. So kung merong may pangarap, si Romualdez yun. May pangarap ka pala, Romualdez, sana di si Bongbong pinatakbo mo, di sana ikaw ang tumakbo. Ang tanong kung mananalo ka ba? Sa 2028, kaya demolish nila si Bibi Sara. Which is which? Which is which? As I've said, kay Inday Sara naman ay reaction lamang sa mga action na ginagawa nila sa Itsuan. Nagsasalita ba si Inday sa kanila? Wala naman eh. Nakita niyo ba si Inday katulad ni Leni Robredo na puta laman ng media? Hindi naman. Bihira nga magsalita si Inday for 1-2 years, hindi nga yung nagsasalita eh. Kasi nakikisama yun sa kanila kasi she still believe na beyond repair pa yung mga ginagawang kabulastugan ng mga to. But nung nakita niya na direkta na siyang inaatake, iba na. Kailangan ko na magsalita. Kaya ito na ginawa ni Inday Sara ngayon. Nagagalit kayo, nagpapa-interview si Inday. Tangina, kaliwat kanan nga interview nyo, nagagalit kayo na si Inday tinatangkilik ng mga vloggers. Bakit? Ito-twist lang naman ng media yung kanyang mga sasabihin eh. So ba't siya magtitiwala sa media? Si Minay lang naman, tsaka mga vloggers yung mga naghahatid ng totoong balita kung ano yung nandiyan dyan, di na kinakat eh. Di ba? Live stream yan. Kung ano yung masabi ni Inday Sara na palpak, nandiyan dyan na yan. It will stay there forever. Nasasabihin nyo si Inday may pangarap sa buhay? Grabe naman mga congressman na to. So, nakakalungkot na yung mga congressman natin walang alam. Sabi nga ni Inday, di ba? Nakakahiya, ang pulis walang alam. Nakakahiya, kayo mga congressman, ikaw lalo Chua, tinatanong kita, sinong appointing authority ng mga USIC-ASIC, sasabihin mo, secretary, hindi. Presidente, tinan mo, congressman ka, di mo alam. So dito na-expose sila. Kaya puro sila 1 minute suspension. Gusto nyo pang pabalikin si Inday Sara dyan, puro nga kayo 1 minute suspension. Di umabot na naman ng 14 hours yan. Kaka 1 minute suspension nyo. At saka sa Malacanang. Diba? Kung wala silang ginagawa, tahimik naman itong Vice President natin, nagtatrabaho lang. Huwag lang nilang galawin kasi mag-react talaga yan. Hindi ko siya atat maging presidente. Hindi ko siya atat. Kung bibigay ng Panginoon niya sa kanya, to become a president is a destiny. Hindi po yan pwede ambisyonin, hindi po yan pwede planuhin. Kahit anong planong gagawin ninyo dyan na paninira o demolish, kahit anong gawin ninyo mga plano dyan, kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, hindi talaga yan mapunta sa inyo. Hindi, totoo to Hindi para sa inyo, hindi para sa iyo. Itong presidency na to, para to kay Bongbong Marcos. Para kay Bongbong Marcos to, naniniwala ako na inilagay siya dyan. Hindi ko nga lang alam kung inilagay siya dyan para ma-expose yung pamilya nila at yung kabulukan ng klase ng pamamahala meron ang mga Marcos. Baka nilagay siya dyan for that purpose. Kaya ako naniniwala pa rin ako na nilagay siya dyan siguro para matuto tayo lahat sa mga pagkakamali natin. Na itong si BBM at 10 ng mga kapamilya at mga kamag-anak-anak niyan na mga nasa gobyerno, puros walang mga gagawing mabuti sa bayan yan. At kahit wala kang gagawin, wala kang ginagawang plano, kung yan ay destiny mo, naka-okay din sa palad mo, as decided by the ultimate being,
mapupunta talaga sa iyo yan. So, useless yung paninira niyo, yung pag-demolisyon niyo, yung inyong mga atake. Useless yan, hindi talaga mapunta sa iyo, hindi yan bigay ni Lord sa inyo. Oh, hindi ba? Wala kayong alam talaga eh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay